Ang tunay na pulso ng pusong Pinoy ay mararamdaman sa bayan ng Tanawan, Leyte. Makulay ngunit hindi magarbo, progresibo ngunit tradisyonal, simple mamuhay ngunit mayaman sa biyaya. Halina po kayo't makilahok sa samut-saring tunog, lasa, halimuyak at tanawin ng Tanawan, Leyte dito sa kahanga-hangang Pilipinas. Samahan, pamasdan ang kagandahan, kasi ng kagalingan, hindi pang karaniwan. Kahanga-hanga ang Pilipinas, kamangha-mangha at kagila-gilalas, walang kasing ganda, walang kasing saya. Ito ang bayan ko, sa mga husay, sisigaw sabay-sabay. Pinagpala ka, o Pilipinas, kamangha-mangha at kagila-gilalas, walang kasing ganda, walang kasing saya. Ito ang bayan mo, ito ang bayan mo. Kamangha-mangha talaga ang mga natural na biyaya ng Pilipinas. Mayaman tayo sa natural attractions na siyang source of livelihood ng ating mga komunidad. Ang munisipalidad ng Tanawan, Leyte ay nabiyayaan ng mayabong na kalupaan, pati na rin ang malawak na karagatan, at kung saan may beach, di naglalayong magkaroon din ng mga kakaibang libangan dito. Alam nyo bang ang Tanawan ay ang skimboarding capital of the Philippines? Dito sa Tanawan, unang naipakilala sa bansa ang skimboarding. Ayon sa kwento, may isang Amerikanong pumunta dito noong taong 2000 para mandigaw sa isang lokal na dalagita. Sa kanyang libreng panahon, gumawa siya ng isang skimboard at ginamit ito dito sa baybay ng Bantay Dagat. Siyempre, di nagtagal ay nahawa na rin ang mga Tanawanon sa skimboarding fever. Kay sarap tangkilikin ang mga natural treasures ng Pilipinas. At nakakabahalang isipin na dahil sa population growth, poor management at sabayan pa ng banta ng natural disasters at climate change, ay mabilis talagang masisira ang ating mga natural resources kung hindi ito aagapan. Upang matugunan ang issue ng depleting natural resources at ang epekto nito sa mga rural communities, binuo ng German at Philippine governments ang ENRD o Environment and Rural Development Program. Sa ENRD program, ginagabayan ng German Development Cooperation o GIZ ang mga partner local government units at mga ahensya sa tamang pangangasiwa sa mga land and water resources. Advokasya din ng ENRD ang Ridge to Reef, Integrated Ecosystem Management Approach, kung saan participatory ang planning process mula sa barangay level hanggang sa provincial level. Yes, just express, I think the advocacy we made for integrated ecosystem management and also sustaining this understanding on different levels in the Philippines. From the national level down to the municipalities and barangay level, really
trying to advocate for an understanding that it makes a difference what you do up in the forest, even to your coastal lines, to create this common understanding and support in the development of procedures, policies and guidelines to implement and plan accordingly. And I think there the INAD program could make, with its support, a major contribution also to the new HLUB guidelines 2013, which are really looking exactly in this aspect, how you can do a proper planning for a sustainable land use. Sa Tanawan, mararamdaman na ang mga magsasaka at mangingisda sa pang-araw-araw na buhay ang benepisyo ng ENRD. Ang nag-aano lang po dito sa amin, kasi po, marami pong tumutulong sa amin, lalo po mga, like for example yung GISF. Tinulungan po nila kami kung paano magkaroon ng plano, paano gawa ng plano. Hindi lang po sa land use plan, kundi maging po sa comprehensive development plan. At saka meron pang inintroduce dito yung GISF, yung LRED po, kung saan po tinulungan din po kami kung paano namin may allocate yung mga resources po namin. Halimbawa sa agriculture. Dahil sa pagpaplano po namin, nalaman po namin na dapat yung planting calendar namin ay dapat should be based on the climate po. Tulad po ngayon, tayong climate change. So kami rin po, yung nakasanayan namin na planting season, ay nagbago po yun. We base that on the, yung, ano na yung nangyayari ngayon sa klima natin. Halimbawa, nalaman namin na because of the planning po, yung magkakaroon ng yung mga tematika map, yung mga disaster map. So nalaman namin na pag ganitong buwan nito, dito lalabas yung flooding, ganito kataas yung flooding. So, inano namin yun, in-event po namin yun sa planting na dapat magtatanim kami na in such a time, in such a way, that pagdating po ng flooding, yung flood namin, it's either tapos na po or hindi na po masyadong maapektuhan ng flood. Sa Integrated Coastal Management component ng ENRD, binigyan diin ang sustainable management ng coastal fisheries resources. Yung partnership ng Office of the Provincial Agriculture with the GIZ, yung Program on Coastal Fisheries Resource Management. Ito po yung pag-support sa mga local government units sa programa ng pagmamanage ng coastal resources, like yung pag-support sa mga bantay dagat, yung volunteers natin na nagbabantay sa ating mga kadagatan, at pag-establish ng marine protected areas, yun, at pag-implement ng fishery law enforcement. Yan. Unique yung bantay dagat ng Tanawan kasi aside from pag-implement ng fishery laws, na-train din sila on ang disaster risk management, yung pagtutulong during mga disaster. Yun. Sa masusing pagpaplano at pangangasiwa sa mga land at water resources, sinisiguro ng ENRD ang mga natural resources sa Tanawan ay protektado para sa kapakanan ng komunidad at ng pagtangkilik ng lahat. Kahangahangang Pilipinas. Madaling maghanap ng adventure dito sa Tanawan. Magbaong ka lang ng bukas na isipan, komportableng pananamit, pati na rin konting budget at kayang-kaya mo ng pasyalan ang 54 na barangay dito via Pedicab. Let's go! Kuya! Puto!
Makulay ang kasaysayan ng lalawigan ng Leyte. Mula sa mga Spanish-era structures hanggang sa mga alaala ng Japanese at American occupation, ang bawat munisipalidad ay may kanya-kanyang sariling trip down memory lane. Sa bayan ng Tanawan, may kakaiba ring mga historical points of interest, tulad ng makasaysayang Tanawan Church. Itinayo ng mga Heswita noong 1704 at nagsisilbing sentro ng komunidad sa nakaraang 300 taon. Ayon sa kwento, nang manalasa ang malaking tidal wave sa Tanawan noong October 1897, tanging ang Tanawan Church lamang ang istrukturang nananatiling nakatayo sa gitna ng malawak na pinsala. Tila naulit muli ang kasaysayan noong dumating ang Typhoon Yolanda noong 2013. At tulad din ng sitwasyon noong 1897, sa harap ng karumal-dumal na delubyo, muling nananatiling nakatayo at halos walang sira ang kahangahangang simbahan ng Tanawan. Kung pasalubong naman ang trip nyo, you're in luck. Kagigiliwan ninyo ang samot-saring local handicrafts na mahahanap sa iba't ibang barangay. Sa Barangay Gingawan, makakahanap ka ng woven bags, mats at iba pang handicrafts na gawa sa tikog, seagrass at bariw. Kung mas malaki naman ang hanap nyo, meron ding samot-saring bamboo craft na matatagpuan sa Diversion Road sa Barangay Buntay. Dati sikat din ang Tanawan sa coconut products tulad ng virgin coconut oil, macarons, tuba at suka. Sa kasalukuyan ay apektado ang coconut farms dahil sa Bagyong Yolanda. Kaya't antabayanan na lang natin ang pagbabalik ng coconut products sa Tanawan sa mga susunod na taon. Dahil business-friendly municipality ito, madaling magtayo ng negosyo at maghanap ng suporta ang mga micro, small at medium enterprises mula sa kanilang LGU at sa mga NGO. Kaya naman booming ang craft industry dito sa Tanawan. Tinutukan namin doon was on the marketing po ng mga marketing assistance po sa mga MSME namin. So actually yung mga MSME namin ay promote namin yun. So aside from production at saka technical, tinulungan din namin po paano sila may ma-market. Actually meron kami isang product dito yung handicraft, yung mga bag na native. Na-promote din namin yun through the LRED, at saka yung bamboo craft, yung pottery, at saka yung lechon namin dito. Na-promote din namin po yun through sa LRED namin with GIZ. So, even before Yolanda, meron ng activity namin ng GIZ with our SMEs. Isa sa mga ipinagmamalaki ng Tanawan ay ang kanilang pottery industry. Nagtungo kami sa Barangay Canramos para makilala ang isa sa mga maraming talentadong pottery makers sa bayan. Kahangahangang Pilipinas. Kahangahangang Pilipinas. Siyempre, hindi kumpleto ang ating paglalakbay dito sa kahangahangang Pilipinas kung walang food trip dito sa Tanawan, Leyte. Tanging sa Tanawan lang malalasap ang orihinal na binagol, gawa sa gabi, itlog, coconut milk, asukal at bagol o coconut shell. Ang original secret recipe nito ay minana pa ni Mang Fernando Alvarez mula sa kanyang mga magulang. Sa dagami nag-impisa ang binagol. Parents ko, meron na silang mga ano doon. Katapos, kung saan ang mga piyesta, yung sa impisa, dahil hindi pa yung kilala, ang parents ko at saka yung mga may kumari siya na tumutulong, gusto rin maghanap buhay. Ina-partnership sila. Kung saan ang piyesta, pupunta sila doon.
1 month before the fiesta. Pagkatapos, ihahatid during Vesperas ng umaga. Kaya nandyan sa history ng 400 years sa Dagami, 400 years na fiesta. Mayroon doon ginawang libro. Nandoon ang parents ko hanggang naibigay sa akin. Mula sa maliit na family business sa bayan ng Dagami, pinalago ito ni Mang Fernando hanggang ito'y kinilala na bilang isang bukod tanging delicacy na mahahanap lamang sa bayan ng Tanawan. Yung gabi, yung tawag namin dito talyan, yung nyog, yung gata, gatas, asukal, malagkit. Yun man lang. Ito ang gata ng nyog na ilinalagay sa gitna ng binagol. Napakagandang pangregalo, pangpatlak at pampasalubong. Unang tikim pa lamang, hahanap-hanapin na ang kakaibang lasa ng binagol. Ito rin, tiyak nahahanap-hanapin nyo ang isa pang itinagmamalaking pagkain dito, ang authentic Tanawan lechon. Hey mga kapabrayan, kasama ko ngayon si Mami Fanny. Siyempre, Fanny's Lechon. Mami, kwento mo naman ako sa mga lechon mo kasi manila ko talaga. Isa to sa pinakamasarap sa panahon. Talaga? Hindi naman talaga. Talagang masarap. Pero ilan taon na po ba yung lechon niyo? Almost 20 years. Okay, Mami, di ba masarap? 20 years? 2 dekada. Ano po ba yung masasabi niyong pinagkaiba ng lechon niyo? Kasi kanina ako talaga, alam niyo, excited na ako matikman yung lechon niyo. Ano ba ang pinagkaiba? Bakit talagang masarap yung lechon niyo? Hindi ko lang masabi. Ang masasabi sa comparison ba sa lechon sa iba, ang amin lang ay yung sikreto namin sa pagluto, sa mga ingredients. Yun lang ang ano namin. Pero hindi pa naman namin natikman yung lechon sa iba. Pero sabi daw dito, yung mga nag-order, yung nakatikim na okay daw. Kayo yung isa sa mga pinakamasarap. Talaga. Tulad ng binagol, hahanap-hanapin nyo rin ang kakaiba at katakam-takam na lasa ng Tanawan lechon. Magkano po ba yung lechon niyo po? Halimbawa, yung ganung kaliit. Yun ay 3,000. Ang rate namin may 3, 3,500, 4, 4,500 at saka 5,000. Napatayin namin mamaya para sa team course. Yan ay tag 5,000. Sa isang araw po ba nakakailang lechon? Depende naman sa weather. Minsan, basta hindi sa kami nasisiro. Basta hindi natatapos ang isang araw ng binigay. Kahit Ganda naman talaga yun. yun kasi ang bread and butter namin. Wow, bread and butter. Pero po halimbawa pag mga New Year's or fiesta, Yun, medyo marami rin. Kahit na mahirap ang baboy ngayon, inaano namin talaga na ma-serve namin ang customer namin, na maservihan ang customer namin. makulay, malasa at nakakainganyo. Kaya sarap talagang lasapin ang samot-saring sahog ng buhay. Tikman ang bukod laging sabor ng Tanawan Leyte at sigurado po kaming magugustuhan nyo ito. Init. Oh, may laman pa. Marasa!
palakpak sa mahusay, sisigaw sabay-sabay. Kahanga-hanga ang Pilipinas, kamangha-mangha at kagila-gilalas. Walang kasing ganda, walang kasing saya. Ito ang bayan ko, kahanga-hangang Pilipinas. Kahanga-hanga ang Pilipinas, kamangha-mangha at kagila-gilalas. Walang kasing ganda, walang kasing saya. Ito ang bayan ko, kahanga-hangang Pilipinas. Likas ang kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan, karangalan, hindi mo matatawaran. Likas ang kayamanan ng bayan at kababayan, karunungan,